Yes! Queen! May pagpakabagyat sa ko. I think, kasi naisip ko lang siya kasi she has been in the news lately. Team Kat. Pero I think, what I know her personally. And she is a very good person. I don't know, she has been helping us very, very quietly. Hello Kathden fans! Ang tulay ng Kathden, nagkita na naman kagabi mga kasembreros, no? At saka, ito nakakagulat itong kay Ma'am Leni Robredo, na pahayag tungkol kay Catherine. Tapos, yan at marami pang iba mga kasi. So, si Tita Long Gumatay, ang pinakatulay, no? Isa sa mga tulay mga kasembreros ng Kathden, ay nagkita kagabi, no? Doon nga sa spotted siya kagabi, si Ma'am Catherine mga kasembreros, no? Nagbulungan pa sila. So may sekreto sila mga kasembreros, no? Alam natin na si Tita Long Gumatay ay umattend din nung Tide, no? Nasa Robinson's Mall or Robinson's Magnolia mga kasembreros, si Alden Richards. Grabe, no? Hindi ko lang kung umaattend pa rin siya sa ni Daniel Padilla, no? Kasi parang nakita ko talaga dito yung tawiran ni Tita Long Gumatay kay Alden na lang at saka kay Catherine, eh. Pero hindi ko alam kasi wala akong mga video clips na nakikita na sumusuporta pa si Tita Long Gumatay kaya Daniel Padilla. Well, hindi naman sa pagkukumpara kasi alam natin na yung kabaitan naman ni Sir Alden talaga at generosity ay well-known sa showbiz industry. Kung kaya siguro hindi naman sa pang-ano, pero siguro si Tita Long Gumatay ay mas supportive kay Sir Alden at saka Ma'am Catherine ngayon mga kasembreros. So, siya ang isa sa mga tulay, no, ng Kathden mga kasembreros na sobrang bait din itong Tita Long Gumatay. So, sobrang na-appreciate ko talaga ito si Tita Long Gumatay kasi isa siya sa mga leaders, di ba, ng ni Ma'am Catherine sa fandoms mga kasus. Tapos, pupunta talaga siya sa mga events, no, sa mga mall shows, sa mall tours, and then sa mga tulad nito na events mga kasembreros ni Ma'am Catherine, no. Talagang hindi nagbabago yung kanyang kumaga pa-appreciation at pagsuporta kaya phenomenal box office cinema queen. At saka of course kay Sir Alden. So nagulat ako na meron pala silang video clip, no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros kagabi na kung saan ay nauna nating finlash kanina dun sa unang vlog natin yung video ni Ma'am Catherine na spotted nga siya. So dito ay parang pauwi na si Ma'am Catherine, no, naka blue, favorite color ni Soiti mga kasembreros ito. Nakulay, no, nakaterno si phenomenal box office cinema queen. Tapos yun, talagang dinudumog pa rin si Ma'am Catherine kahit sa likod mga kasembreros, sinabangan ng mga tagahanga niya mga kasembreros. So yun, nakakatuwa lang kasi si Tita Long Gumatay ay tawid bakod, no, kay Sir Alden, tapos kay Ma'am Catherine, tapos kay Sir Alden. And sa ibang mga artista, nakita ko naman si Tita Long Gumatay, no, may mga artista rin naman siya, tsaka mga pelikula na sinusuportahan. Pero pagdating lang kasi sa Kathden, nakita ko talaga na sobrang dami, no, yun, ng views at tsaka ng likes and shares mga kasembreros kapag kay Ma'am Catherine at tsaka kay Sir Alden na sinishare ni Tita Long Gumatay. Lalong-lalo na kay Ma'am Catherine. So, wala talaga makakatalo dito. Pag si Ma'am Catherine talaga ang gumawa at saka pinost niya ay talagang hakot views at hakot likes at shares talaga mga kasembreros. So, yun po, no. So, maraming salamat Tita Long Gumatay, no, sa inyo pong pagpapagul at pagsuporta sa mga artista, lalong-lalo na po kay Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, next item natin. So itong nagulat ako dito kasi yung kay Ma'am Leni Robredo, no, na Vice President nga dati ni former President Rodrigo Duterte. So sinabi niya dito na na kasi 'di ba recently nga dun sa post ni Ma'am Catherine, post na fake information or false information about kay Ma'am Catherine na kumapa kata dito. Yung about sa kay PBBM, no, against kay PBBM. So sinabi niya dito na nagulat ako, sabi nito na si Ma'am Catherine ay sumusuporta sa kanila, no, in silent or quietly mga kasembreros. So si Ma'am Leni Robredo actually ngayon ay
mayor no ng Naga, according dito sa Wikipedia mga kasembreros. So she's currently serving as the 18th mayor of Naga since 2025. So second president soon po mga kasembreros na after Gloria Calarayo. So yun, and si Leni Robredo, ano kasi ito dati talagang close friend ni Ma'am Catherine at inendorso ni Ma'am Catherine dati during her campaign mga kasembreros noong 2022. So ayun po, kaya close na close sila. Pero nagulat ako dito na quietly tumutulong si Ma'am Catherine. So which is alam naman natin na ganito talaga ang ugali ng Ma'am Catherine at saka ni Mami Mino. Tumutulong sila quietly, hindi publicly mga kasembreros. So hindi nila kailangang ipagsigawan at ilantaran sa publiko ang kanilang pagtulong. And then ito, next item natin mga kasembreros. So may karugtong pala yung interview no ni Sir Alden mga kasembreros dun sa push ng ABS-CBN. So mamaya papakinggan natin ito. So ang tanong naman dito or parang concern naman dito ay ang tanong sa kanya ay why Alden Richards avoids business ventures with family. So ang ano kasi dito ay parang yung point niya is mahirap i-balance yung business at saka family mga kasembreros, or magkakaroon ng conflict mga kasembreros. So kaya ang ginagawa niya dito parang separate talaga sila na mag-business. Si Riza meron din no, si Daddy Benya meron din siguro no, and then siya, tapos si Angel of course hindi pa, tapos si kuya niya mga kasembreros. So yun yun yung ano niya, parang marami siyang lessons na natutunan during his previous experiences about business. May mga time na naloko siya, may mga time naman na naging successful mga kasembreros. So yun, tapos yun ang pinakaano niya dito, pinakapunto niya mga kasembreros, na yun nga no, mahirap i-balance. Pero yun, may mga boundaries lang talaga when it comes sa business, sa family, tapos sa buhay mga kasembreros. So yun. Grabe no, kasi yung mga nalugi niya dati, parang hindi naman nalugi, parang nanakaw sa kanya kasi na-scam nga siya mga kasembreros. So hindi daw siya parang na lesson learned lang talaga mga kasembreros sa kanya. So well no, syempre alam naman natin na maraming pera si Sir Alden, parang wala lang sa kanya, pero yun, nagsilbing inspirasyon at karanasan na hindi na dapat maulit mga kasembreros, kasi yun, may mga foundation din siya and so on mga kasembreros na dapat ay paglaanan ng yung perang na-scam sa kanya mga kasembreros. Grabe no, may iba pa to mag-file ng kaso and so on no, sa mga nag-scam mga kasembreros. Okay lang sana kung 1,000 lang na-scam sa kanya no, sabi din sa parang million yata no. Pero anyway no, talagang God bless Sir Alden. And then ito, bago yung sige, ito muna si Riza no, nag-share ng kanyang share ko na sa inyo tong yung pinost ni Ma'am Riza mga kasembreros na kapatid ni Sir Alden. So dito ay parang sa store siya, nag-post sa kanyang Instagram mga kasembreros. Parang bibili yata siya ng ng cutics ng nail polish mga kasembreros. So nagta-try siya dito ng nail polish mga kasembreros. So hindi ko lang kung nail polish ito, lipstick no, pero parang something like that. And then yung isa naman ay puro tinapay no, yung kanyang pinost mga kasembreros. So mahilig sa tinapay, cakes no, at saka desserts mga kasembreros. So mahilig din sa tiramisu. Sabi dito tiramisu. So mahilig siya sa mga Korean desserts ba ito? No, parang something like that. Korean ba o Japanese? Basta yun mga kasembreros na mahilig siya sa matamis mga kasembreros. And then ito, last item natin. So mamaya na ha, yung pasabog ni Sir Alden. So reminder lang, 11/15/2025, Sparkle 30. No? Ang team ni Sir Alden ay ready na rin mga kasembreros no, 11/15 sa MOA Arena or sa MOA Amphitheater sa MOA Sky mga kasembreros. So grabe,
alam kong dudumugin na naman ito mga kasembreros, no? Yung kanilang event mamaya. So, congrats in advance sa GMA Sparkle Artist Center or GMA Sparkle mga kasembreros. So, yun po. And then, so yan. Yun na sa ating Kathleen items. Pero, ay papakinig natin at pakinggan natin itong kay Sir Alden at saka kay Ma'am Julia Montes. Karugtong po ito ha, hindi po ito yung dati nilang interview. May karugtong po kasi yun, so ito po yung karugtong niya. So kung gusto nilang po pakinggan mga kasembreros. So after nyan ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Today is 11/15/2025, Saturday na po, no? Enjoy your weekend, mga kasembreros ng Kathinatics. So, yun po, no? Sana pa pakinggan natin ang Word of God after nitong kay Sir Alden. Because, ganun na ako ngayon sa buhay. Parang, with anything that's happening, mostly na bad ones, I'm grateful because I always look at it as a lesson learned. Not because of that experience, I am who I am right now. Na sometimes hindi talaga, sometimes ganun parang di ba, be grateful about everything, may it be good or bad. Kasi one way or another, it's the lesson that you're learning. Umaambag siya sa pagkatao mo So talagang, part of the journey and at the same time, parang binubuo ako ng mga taong ganun sa akin. And which is binibigyan nila ako ng example kung ano yung mga hindi ko dapat kaya. So nalugi ka to? Bok? Nalugi ka? Nalugi? Lugi. Sa awa ng Diyos wala dito. May bawi naman. Yes, but ang hirap kasi. So ako, I'd rather be partners with people who I don't have personal relationships with. Ang hirap, especially within the family. Coming from experience din, but naayos na namin yun eventually. Pero ang hirap talagang ibalanse. Ang hirap i-segregate yung personal relationship sa negosyo. And sometimes people don't know the boundaries between that. So next time talaga, pag may negosyo or even future ventures, business ventures, I'm not saying that because of my experience, I'm titigilan ko na yung pag-explore. I'm just gonna have my boundaries and I'm gonna lay it out on the table first hand pa lang. Pinagsisihan mo yun? Pinagsisihan dito? Okay yun? Natuto nga raw siya. Kasi hindi ako nagkaroon ng kaalaman kung hindi dahil dito. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Sana po ay patapusin natin. Ang title po, Pag-ibig pa rin. Ephesians chapter 4 verses 2-3. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Ito yan mga kasembreros na pag-ibig. Endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. Sa verse na ito or dalawang verses na ito mga kasembreros, marami tayong mga characters, no? Magagandang characters na dapat taglayin. Unang-una na nga rito yung lowliness, no? Yung pagiging humble, yung pagiging mapagpakumbaba, no? Kababaang loob mga kasembreros, isang napakagandang character, napaka-attractive na character, at saka nakaka-please, no? Nakakagalak at nakakatuwa sa harapan ng Panginoon ng pagiging humble mga kasembreros. And gentleness, no? Kahinahunan. Ito yung isa sa mga synonyms, no? Ng parallel ng patience mga kasembreros, yung gentleness at saka self-control. Kasi kapag ikaw may self-control, magiging mahinahon ka kahit na galit ka na, no? At saka parang mag-aalburuto ka na sa galit at saka sa mga bagay na dapat kainisan, ay gentle at mahinahon, malumanay ka pa rin mga kasembreros. So, pero hindi maibig sabihin na all the time maluman. Pwede kang mag-burst out mga kasembreros, pero kalmahan mo lang. So, ganun siya mga kasembreros. No, kalmado, no, calm. So, ito sa mga synonyms din po niya mga kasembreros. With long suffering, no? Ikaw ay matiisin, no? Ikaw ay enduring mga kasembreros, bearing with one another in love. So, yung Ephesians chapter 4 actually, it speaks about unity mga kasembreros, no? Pagkakaisa, no? Pagkakabuklod-buklod mga kasembreros ng pamilya ng Diyos, ng Kristiyano mga kasembreros in general. So, inside ito, endeavoring to keep the unity, no? Yan. So, unity mga kasembreros sa pamamagitan ng banal na espiritu mga kasembreros, sa pamamagitan ng kapayapaan. Kasi ang isang community, kahit magkapit-bahay lang mga kasembreros, kapag wala pong peace, walang kapayapaan,
malabo po mangyari na may pagkakaisa at may pagtutulungan mga kasembreros. Nako po, ang isang community kapag puro away, puro inggit, puro gulo, puro yabang, puro pride, wala pong mangyayari, no? Talagang konting kibot lang, konting dahilan lang ay mag-aaway na agad ang kapitbahay, no? Ang relatives for example, no? Even sa loob ng family, wala pong mangyayari maganda mga kasmas kapag wala pong katahimikan ng isang lugar. That is why ang peace, ang isa rin sa pinakamagandang attributes mga kasembreros na dapat po nating taglayin sa ating sarili. Kasi parang ano lang yan kung ikaw may peace ka sa sarili mo, tapos nanay mo may peace din, kapatid mo may peace din. So parang ano siya, kapag nagtipon-tipon ang neighborhood, no, magkapit-bahay, yung community, yung barangay, and so with the cities and towns mga kasembreros, ay magkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang siya kaya no, yung magkapit-bahay kayo, no, sa loob ng pamilya, may kapayapaan, may pag-uunawaan. So kasi ano yun papasusunod-sunod na lang yung mga good attributes, yung mga good characters, at saka mga good, intangible things, mga kasembreros, mga bagay na hindi nahahawakan, yung mga ugali ng tao. So magsusunod-sunod yun. Pag may peace, merong pagtutulungan. Kapag may kapayapaan, merong pag-unawaan, no? Pag may kapayapaan, merong suportahan sa bawat isa. So may pagkakaisa mga kasembreros. So this verse or these verses remind us of the importance of cultivating qualities such as humility, kagaya na mention natin, gentleness, patience, love, and unity in our interactions with others. So sa ibang tao mga kasembreros. It encourages us to approach relationships and situations with a mindset of humility, putting others before ourselves, and recognizing that we are all equal in the eyes of God. So, ganun siya kasi ang nangyayari dito, kapag merong pride sa isang tao, or superiority, no? Iniisip niya na mas angat siya sa isa, ako mas angat ako dito, o mas mataas ako dito. So nagkakaroon ng conflict, no? Kapag nagkaroon ng ganun mga kasembreros. You have titles, yes, maaring ikaw ay mayor, maaring ikaw ay mayaman, maaring ikaw ay chairman, maaring ikaw ay doktor or professional ka, tapos yung nakakasalamuha mo ay mga ordinaryong tao, wala mga titles, no? Kunwari mga market vendors, mga farmers for example, mga basurero, basurera, janitor, janitress. So ang lahat na ito mga kapag ikaw ay meron kang internal superiority sa sarili mo, mang-aapi ka at saka mang-aapa ka ng ibang tao because you see yourself na hindi equal ba doon sa ibang tao. Nangyayari yan mga kasembreros, at saka pag nangyari yan ay magkakaroon po talaga ng conflict, no? Maapakan mo ang dignidad ng ibang tao. So kasi tayo pare-pareho, yung janitor, yung street sweeper, yung mga sa paningin ng Panginoon mga kasembreros ay equal po tayo. Pareho tayong nasa earth, tumatapak, kanin ng ating kinakain, yung iba mas masarap lang. Pareho tayong humihinga sa the same earth mga kasembreros, yung iba naka-aircon lang. So kung sa harapan ng Panginoon, equal tayo. Maaring sa paningin mo, kung ikaw ay mayabang, ay mas supreme ka at mas angat ka sa iba. So kung kaya parati nating isipin na equal po tayo mga kasembreros sa harapan ng Panginoon. Pareho tayong mortal, pareho tayong mamamatay, pareho tayong at saka trabaho, at saka posisyon, at saka of living lang, yung uri ng pamuhay yung nag-iba sa atin mga kasembreros. Pero sa harapan ng Panginoon tayo po ay pantay-pantay, kung kaya wag tayong manlamang ng kapwa. Being gentle and patient towards others allows us to show empathy and understanding, fostering a sense of compassion and kindness in our interaction. So napakaganda ng mga kasembreros kasi yung pagiging gentle at saka pagiging patient, no? Pasensyosa, matyaga mga kasembreros ay nag-a-allow yon, nagpe-permit mga kasembreros na magpakita tayo ng empathy. Kung pa you're putting yourself into another shoes, no? Yung sitwasyon nga, parang kasi imagine niyo kapag wala mga janitor, wala mga street sweeper, walang mga farmer, walang mga market vendors. So yung trabaho nila, ikaw magtatrabaho, ikaw pa yung teacher, ikaw pa yung doktor, ikaw pa yung mayor, ikaw pa ang magtitinda doon, ikaw pa ang magtatanim ng palay para may kainin ang society, ang mga tao, mamayan. Ikaw pa yung magwawalis dun sa may streets or so, 'di ba? So
dito makita na walang maliit at saka malaking bagay mga kasembreros na o trabaho sa harapan ng Panginoon. Kasi kung ikaw lahat gagawa ng trabaho sa mundong ito, wala na magtatanim ng palay, ikaw rin ang farmer, ikaw rin ang doktor, ikaw rin ang engineer, ikaw rin ang teacher, ikaw so mahirap gawin mga kasembreros because all in one ka. So yung profession nga natin na kung isang trabaho nga lang nahihirapan na tayo, how much more kung trabahuin natin lahat. So kung kapag tayo po ay gentle, patient at saka loving, unang-una sa lahat yung kaya pag-ibig pa rin pinakamataas mga kasembreros. Kapag love natin yung Panginoon, love natin ang kapwa natin tao, hindi natin iisipin na mas angat tayo sa kanila. Instead, magkakaroon tayo ng awa. Okay? Magkakaroon tayo ng compassion ba? Ng pusong maawain mga kasembreros toward sa kanila. The verse also emphasizes the significance of love and unity in our relationships, calling us to work towards building harmonious connections with one another. So napakanitong harmonious connections mga kasembreros. Ibig sabihin, matiwasay, peaceful mga kasembreros, and understanding sa bawat isa. We are encouraged to seek resolution in conflicts, promote understanding, and create a sense of tranquility and unity in our communities by striving to maintain peace. So mga kapayapaan, mga kasembreros, as we mentioned earlier, ay napakahalaga po talaga ng mini-maintain natin yung kapayapaan sa ating community. Kasi nga, kapag walang kapayapaan, hindi tayo mag-uunawaan, hindi tayo magkakaroon ng understanding sa bawat isa mga kasembreros. So sa conclusion natin reflecting on these verses, ask yourself, how can I cultivate humility, gentleness, and patience in my daily interactions, and of course, love na pag-ibig mga kasembreros? What steps can I take to actively promote unity and peace in my community? We become agents of God's love and unity in a fragmented world by internalizing and living out the principles in Ephesians chapter 4 verses 2 to 3 mga kasembreros. So ang love, ang pag-ibig, ito yung magbaband ng peace, yung Holy Spirit, of course mga kasembreros. Kasi kapag nandyan ang Espiritu ng Panginoon, nandyan yung pag-ibig, nandyan yung unity, nandyan yung peace, nandyan yung gentleness, yung patience, yung pagkakaisa mga kasembreros, humility, and so on. Kasi manifestation, bunga yun ng banal na Espiritu kapag merong ganoong mga mabubuting ugali mga kasembreros sa ating buhay, sa ating sarili at sa ating community. Alright, sinabi sa ating Word of God nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, gentleness, humility, unity mga kasembreros, and all good attributes na andito. Long-suffering, bearing with one another, lowliness, bearing with one another in love. In Jesus' mighty name we pray, in the bond of the Holy Spirit. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.